dumako tayo sa susunod nating topic. Ano? Ito, pahapyaw lang po ito, mga bossing. Kasi po, madaming nagsasabi, Yung araw, madami yung nagsasabi, mga kababayan, na yung Quad Committee o yung Kongreso, wala namang nagawang mabuti. Yun po yung sa hinaba-haba po ng mga hearing na nangyari, may 12 oras, may 8 oras, walang saysay naman daw po. Sabi naman po ng mayorya o ng majority ng mamamayang Pilipino, mga boss, no? Hanga kami sa Quad Committee, hanga kami sa Congress. Kasi sa Congress, nahuhubaran yung katotohanan. Nakikita kung ano yung mga kalokohan na nangyari nung nakaraang panahon, nung nakaraang administrasyon. Madami po ang umahanga. Kakaunti o iilan lang po yung nagsasabi, ay naku, tawag dito, sabi, kakaunti lang po yung Quad Committee, Tuwad Committee yan. Hindi po gano'n. Unti lang po, mga DDS lang po yun, mga kababayan. At para po, no, kagalakan sila, kasiyahan sila nung kanilang mga viewers, ang gagawin po nila, mga kababayan, ipe-fake news nila yung Quad Committee. Yan po yung estilo ng mga vloggers po na nakasuporta sa Duterte, mga kababayan. Ngayon po, bakit ko na italakay itong Quad Committee? Kasi po, merong sumunod ngayon, mga bossing. Kung tapos na po yung Quad Committee, kung tapos na po yung good government, eto na po ang susunod. Yung mga DDS, kailangan okay sa inyo to na ginagawa. Para sa inyo to. Para hindi lagi kayo, hoy, nasa na yung 20 pesos na bigas? Asa na yung 20 pesos na ipinangako? Doon po natin nalaman, mga kababayan, na yung mga DDS pala, ganun kahina ang kokote. Bakit ho? Iisa ang pagkakaintindi nila o iisa ang paliwanag nila doon sa pangako at sa pangarap. Kasi ho, ganun eh. No? Pinangarap, sabi ng Pangulo, rinig na rinig natin lahat, pangarap ko na maging 20 pesos ang bigas. Para ho sa kanila, ang ibig sabihin nun, pangako ko, mga bossing. Kaya nire-resbakan nung mga government supporters at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, huy, ang nangako, 7 pesos na bigas ang dating Pangulo. Ngayon po, etong pumalit po o kung pumalit pa o kung sumunod na committee po, 5 na po ito, mga kababayan. Ang tawag nila, Queen Committee o parang baka Save the Queen. Hindi. Parang 5 ang committee na po, pinagsama-sama or super committee na po. At alam nyo po kung ano ang tinitingnan at iniimbestigahan po. Bakit mahal ang bigas? Bakit mahal ang pagkain? Pakinggan po natin, mga kababayan. Ano ang mga natalakay sa pagdinig ng Super Committee? Ella, ngayong araw, yung ikalawang pagdinig ng Quinta Committee na inatasang Quinta Committee. 5 committee po. Yung una, Quad. No? 4. Ito, Quinta na. gawa ng investigasyon in aid of legislation sa mga ipinatutupad na programa ng pamahalaan upang tugunan yung issue ng smuggling at price manipulation sa basic goods at essential commodities. Naku, smuggling na naman ang napag-usapan. Puputak na naman po si Maharlika dyan, mga kababayan. Sasabihin na naman, si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at kung sino pa. Yan ang hari at reyna ng mga smuggling. Hanapan mo ng ebidensya. Kwentuhan lang. Bakit kailangan pang ebidensya? Kumbaga parang sabi ni Maharlika, no? Si Bongbong, si Lisa, yan ang mga reyna ng smuggling eh. Sila yung mga nagpapasok ng ganito, ganyan sa Pilipinas eh. Nang hindi nagbabayad ng buwis eh. Pag hinanap mo yung ebidensya, sasabi, pag hinanap mo yung ebidensya, bakit ganon? Hanapan pa ng ebidensya. Kwentuhan lang tayo dito. Okay na yun. Basta sinabi ko, si Bongbong at si Lisa, hari ng mga smuggling yan. Pero take note, mga kababayan, meron isa na nandoon sa kampo nila, mga bossing. Nagkaroon ng issue sa asukal. Kayo na ang bahalang
magbalik alaala kung sino yung nagkaroon ng issue sa asukal, mga bossing. Tuloy. Pangunahin na ang bigas. Sa isinagawang unang hearing noong nakalipas na buwan, inatuklasan na simula noong November 2023, mula 3 pesos tumaas sa 20 pesos per kilo yung landed price ng imported rice at domestic Ayan po yung mga iniimbestigahan, no? Inaalam kung bakit from 3 piso umabot ng 20 pesos agad-agad. retail price. Kaya naman, iniimbestigahan ng Super Committee ang nasa top 1,000 importers upang matukoy ang extent ng concentration ng market power. Batay Dito po natin makikita, mga kababayan, na ang presidente po, ang Kongreso, ang gobyerno ng Pilipinas, ano ang gusto? Talagang mapababa po ang bilihin. Mapababa ang mga pagkain na binibili po ng bawat Pilipino, mga bossing. Diyan po mag-uumpisa yan. Di ba? Sir Tony Ninobla at Brenda Barton at Gila Wise. O, tuloy. Sabi ni Jack Tor, mabuhay President Sara Duterte. 2028 mo na isigaw yan. Baka sakali, itago mo muna. No? Hindi pa naman eh. O, kayo-kayo lang nag-iisip niya na presidente na si Sara eh. kasi sa ulat ay nasa 36% ng total imports ang top 10 rice importers. Sa kabila rin ng pagtaas ng stocks ng bigas sa bansa, mataas pa rin ang presyo ng staple food. Panawagan ng mga miyembro ng Quintacom sa mga ahensya ng pamahalaan ang mandato ay magpatupad ng mga hakbang para bantayan yung presyo ng mga pangunahing bilihin, gawin yung kanilang trabaho. Ito Ayan ha, baka sabihin po, nung iba, ang gobyerno walang ginagawa. Patuloy na tumataas ang presyo, no, ng ating mga pagkain at bilihin. Dito nga ho, mga kababayan, yung dating manok na binibili namin na $6, umaabot na $15 na ho, mga bossing. Kumbaga, hindi lang sa Pilipinas din po eh, sa buong mundo. Pero, ang ating gobyerno ay patuloy po na gumagawa ng solusyon upang makita yung problema. At ang nakita nga pong problema, mga kababayan, yung confidential funds na hindi maipaliwanag. Ay, Mark, sorry. Ibang topic na pala yun. Ibang topic na pala yun, mga bossing. Pero problema ng bayan ho yun. Na dapat pong maresolba. Bakit to? Kung hindi re-resolbahin yun, kung hindi pagtutuunan ng pansin yun, tuloy-tuloy lang ho yun, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po yun. Ano paliwanag mo dyan? Bumili ng impormasyon yan. Kanino? Kay Kokoy Villamin. No? Sino si Kokoy Villamin? Basta si Kokoy Villamin. Kailangan mahinto po yun, mga boss. No? Kailangan po, yung mga ganong pondo at budget, well-explained po pag sa COA. Hindi naman kailangan i-explain sa sambayan ng Pilipino eh. Sa COA at doon sa mga mag-audit sa kanila. No? ay lalo na't may malinaw anilang sabuatan sa pagitan ng rice importers at traders para i-manipulate ang presyo ng bigas. Iminungkahi naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na imbestigahan ng Philippine Competition Commission kung bakit hindi bumaba ang retail price ng bigas sa gitna ng pagbaba ng presyo. At mukhang na isa sa nakita nila dito, mga kababayan, iisa lang yung nagmamay-ari. No? Yung top 2 na distributor po o kung nagpapasok o kung ano man ng bigas. No? Iisa lang po ang may-ari. Pero i-update po namin kayo dyan. Bibigyan namin kayo ng patuloy na update dyan dahil yan po, mga kababayan, ay umpisa pa lang po. No? Umpisa pa lang po ng hearing. Malamang sa mga susunod na mga linggo, mas malalim na po ang maipapaliwanag natin dyan.